Pinayoko na ang bamban, itinaas ang kamay sa langit. Ngunit di mo nais ang palabas, ang hanap mo'y apoy sa puso ko. Hindi mo kailangan ng sigaw, ang nais mo'y lumakad ng tapat. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang iyong hapili, ang iyong hinahangad, di ko kayang gayahin. Mahalin ang kapos, ikakuyod ang layunin. Lumakad na may kababa ang loob, kasama ka sa bawat hakbang ko. Hindi ginto ang iyong nais, kundi buhay kong may pag-ibig. Ngayon ay narinig ko ang tinig mo, ang iyong hinahangad ay aalay ko. Ang title po natin, ano ang hinahangad ng Diyos sa iyo? Talata, Lucas 6:8. What the Lord requires. Itinuro na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig sa habag at lumakad ng may pagpapakumbaba sa harap ng iyong Diyos. Tayo manalangin. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo kami ng karunungan, ng anointing para maunawaan namin ang iyong salita. Bigyan niyo kami ng bukas na isip, bukas na puso, pagkakataong may sagawa ang iyong salita sa aming buhay. In Jesus' name. Sa New American Standard Bible or NASB, ang sabi po, He has told you, mortal one, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Tinignan ko yung ibang mga versions. Sa English Standard Version na tinuturo nilang authoritative version today. Sabi niya, He has told you, oh man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Ganun pa rin, to do justice pa rin. Sa New Catholic Bible, the Lord has told you, oh man, what is good and what the Lord require of you, only this, to do what is right, to show mercy, and to walk humbly with your God. Sabi niya, to do what's right, to show mercy, and walk humbly. Sa panahon ngayon, maraming nagtatanong, ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Kailangan ko ba ng mas maraming dasal, mas maraming sakripisyo, mas maraming gawain pang-espiritual o pang-relihiyon? Ito rin ang tanong ng mga tao sa panahon ni Propeta Mikas. Ang sagot ng Diyos ay hindi mas komplikado, bagkus ay mas malalim ang kanyang sagot. Context. Ano ba ang konteksto ng Micah 6:8? Si Mikas ay isang propetang isinugo ng Diyos sa panahon ng katiwalian at paglimos sa pananampalataya sa Israel at Huda, pati na yung kaharian. Ang mga pinuno ay abusado, ang mga hukom ay tiwali, at mga relihiyosong gawain ay walang laman, pawang pakitang tao, pawang mukag. Context pa rin. Much of Micah's rebuke focuses on leaders who abused power and exploited the poor. In Micah 3:11, we read, leaders pronounced judgment for a bribe, yung mga hukom. Tumatanggap sila ng suhol, naghihintay ng suhol. They make decisions for self-interest, self-preservation, and self-gain, circumventing the law because of a bribe. Karamihan sa pagsaway ni Mikas ay nakatuon sa mga pinunong umaabuso sa kapangyarihan at nagsasamantala sa mga mahirap. Sa Micah 3:11, sabi, ang kanyang mga pinuno ay naghatol para sa suhol. Gumawa sila ng mga desisyon para sa sariling interes at pangangalaga sa sarili at pansariling pakinabang na umiwas sa batas dahil may suhol. Sa kabanatang ito,
Parang isang paglilitis ang tagpo para sa hukom. Naalala ng Diyos ang kanyang karapatan o katapatan, faithfulness. Sabi niya, ako nagpalaya sa inyo mula sa Egypto. Ngunit mukhang tagis ang tugon ng mga tao. Sabi nila, ano ba ang dapat naming ialay? Libo-libong handog, mas maraming ritual, mas maraming activities. Ngunit ang tugon ng Diyos ay matalim, malinaw, at mapagpakumbaba. Hindi yan ang mahalaga. Ito ang tunay kong hinahanap, sabi ng Diyos. Mayroon siyang tatlong bagay na hinangad sa Micah 6:8 na kasaad. Number 1, gumawa ng katarungan, act justly. Ang pagiging makatarungan ay para sa mga hukuman kung saan nakikita ang pagkapantay-pantay ng mahirap sa mayayaman. Ngunit sa panahon ni Mikas ay talamak ang justice for sale or justice for a bribe. Pagtamang presyo, sa iyo ang hustisya. Siyempre, mananalo yung mga may pera, mayayaman. Parang ganun din ang nangyayari ngayon. Ang Senado na hukom ay parang di na hukom. Parang defense na sila. At ang Supreme Court ay parang di na rin Supreme Court. Di na silang gumagawa ng katarungan. Wala nang mika, naasahan tayo ngayon. Mga maki na lang. Anong maki? Kuya, maki balita. Antay na lang ng antay ng balita. Di na matuloy ang trial. Ni hindi may panalangin ang impeachment trial na sana ito ay matuloy. Baka kasi magalit sa kanya ang kagrupo niya. Dahil di niya alam kung sino ang pinapanigan ng kanyang kagrupo. Ayaw itong pag-usapan. Ang pagiging makatarungan ay di lang para sa mga hukuman. Ito ay para rin sa bawat Kristiyano. Ang ibig sabihin nito ay tratuhin ang lahat ng pantay-pantay. Before Moses became Israel's leader, he grew up as a prince in Egypt. Ito ay isang example ng katarungan. Sa Ilocano, yung katarungan. Katarungan daw, maraming tarong. He grew up as a prince in Egypt, raised in Pharaoh's palace. But deep inside, he knew that he was a Hebrew. One day, he saw an Egyptian beating a Hebrew slave, one of his own people. Moses looked around, and when he saw no one was watching, he intervened and struck down the Egyptian, accidentally killing him. While the action was rash and costly, it revealed something important. Moses has a deep sense of justice. He could not tolerate oppression, even though it cost him everything, his royal status, comfort, his position. While the action was harsh, and costly, it reveals something important. Moses has a deep sense of justice, could not tolerate oppression, even though it cost him everything. Why this shows justice? Because Moses was willing to risk his privilege to stand with the oppressed. He could not stay silent in the face of injustice. His heart burned for righteousness, even before he was officially called by God. And though his method was wrong, his motive was a longing for justice. How do we apply this? Acting justly may mean allowing God to shape our passion for justice. His perfect plan, like Moses, we must not close our eyes to abuse, oppression, or injustice, even if we feel powerless, even if we feel threatened. God often begins His calling in us with the burden of justice. Kaya nga ang Micah ay hindi masyadong tinuturo, hindi masyadong kinukuha na verse dahil parang bulalo ito ay matigas at mahirap sundin. Kaya lang, Micah 6:8 is the central message of the prophet Micah. Siya ang propeta ng mga mahihirap at kalaban ng mga mapangapi at mga nagkukos ng injustice. Magsalita para sa inaapi, tumindig para sa tama, kahit mahirap. Tayo abay patas sa pakitungo sa kapwa, sa bahay, sa trabaho,
Kahit sa online, binibigay ba natin ang tamang pasahod sa ating workers o trabador sa tamang araw at tamang halaga? Pangalawa, umibig sa habag, love mercy. Hindi lang gumawa ng habag, kundi umibig dito. Ang Diyos ay mapagpatawad at nais niya tayo maging tulad niya. Ang habag ay hindi lang emosyon. Ito'y gawa ng pag-ibig para sa hindi karapat-dapat. Madali ba tayong magpagitan ng habag o hinuhusgahan natin agad ang iba? Pangatlo, tumakad ng may pagpapakumbaba sa Diyos. Walk humbly with your God. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagiging mahina. Ito ay pagtanggap na hindi tayo ang sentro ng universe. Ito ay araw-araw na paglakad kasama ang Diyos, pagkilala na kailangan natin siya. Pagsunod, hindi lang panlabas, kundi mula sa puso. Tayo ba ay tunay lumalakad kasama ang Diyos o gumagawa lamang ng mga panlabas na relihiyon ng walang relasyon sa Kanya? Yung mga tinatawag na external inform. Pangwakas na pagninilay. Hindi nais ng Diyos ang seremonya. Nais niya ay sinasabuhay na pananampalataya. Ang Micah 6:8 ay isang salamin at gabay. Ipinapakita nito kung saan tayo kulang. Pinapakita rin nito kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos na hindi sa panlabas lamang. Ito ang uri ng pagsamba na tunay mahalaga, ang buhay na may hustisya, habag, at pagpapakumbaba. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong salita na malinaw at makapangyarihan. Salamat dahil hindi ka Diyos ng mga ritual, kundi Diyos ng tunay na relasyon. Turuan mo po kaming mamuhay ng may katarungan, na tumayo sa tama, lumaban para sa inaapi, para sa aming lipunan, at maging ilaw sa dilim. Tulungan mo po kami na magsalita para sa inaapi, lalo na ang mga mahirap sa buhay at mahihirap sa espiritu. Loobin mo po, Diyos, na matuto kaming tumindig para sa tama kahit mahirap. Lalo na po sa hinaharap naming trial sa Senado na iniiwasan tinggin dahil maari sa mga suhol tulad ng panahon ni Prophet Mikas. We pray that you raise up Prophet Mikas from among us to assert justice, make it flow like rivers, so that we have a living God who is willing to intervene in the affairs of us Filipinos. Punin mo po kami ng habag na kami maging mapagpatawad, maawain at mapagmalasakit tulad ng iyong anak. At higit sa lahat, turuan mo kami lumakad ng may pagpapakumbaba na hindi kami magyabang kundi sumunod at magtiwala sa iyo sa bawat araw. O Diyos, ayaw mo ng papuri sa labi, ang nais mo ay sa puso namin iyong iyo. Kaya sa araw na ito kami muling sumusuko sa iyo. Itong ayang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng awit, I build my altars high, raise my hands to touch the sky. But you were never looking for a show. You want the fire that burns below. You don't need my empty praise. You want a heart that walks your ways. Through this praise, through this noise, I hear you. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Itinayo ko na ang bamban, itinaas ang kamay sa langit. Ngiti mo na isang palabas, ang hanap mo'y apoy sa puso ko. Hindi mo kailangan ng sigaw, ang nais mo'y lumakad ng tapat. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang iyong hapili, ang iyong hinahangad, di ko kayang gayahin. Mahalin ang kapos, ikakuyod ang layunin. Lumakad na may kababa ang loob, kasama ka sa bawat hakbang ko.
hindi ginto ang iyong nais, kundi buhay kong may pag-ibig. Ngayon ay narinig ko ang tinig mo, ang iyong hinahangad ay iaalay ko. Ako'y umawit, naging abala, ngunit malayo sa iyong diwa. Ngayon alam ko ang mahalaga, puso kawa ang iyong tinitingnan. Naririnig mo ang daing ng dukha't ulila sa dilim. Di ka nasa entablado, kundi sa buhay na totoo. Ang iyong hinahangad, di ko kayang dayain. Mahalin ang kapos, itakuyod ang layunin. Lumakad ng may kababaang loob, kasama ka sa bawat hakbang ko. Hindi ginto ang iyong nais, kundi buhay kong may pag-ibig. Ngayon ay narinig ko ang tinigin mo, ang iyong hinahangad ay iaalay ko. Ang iyong hinahangad ay iaalay ko. Hindi lang awit kundi aksyon, habag at hustisya ang misyon. Lakad na buot, walang takas, buhay na totoo, walang balat kayo. Malakas at